Hello, good evening mga idol, mga ka-KRY 200 naman dyan. Dito ipapakita ko sa inyo kung ano yung performance ng ating KRY. Pero bago muna ang lahat, let's get into the intro. Oh yeah! Dito tayo ay magpapatuloy. So ito po yung mga kaganapan ng ating paggamit ng ating Rosy KRY mga idol. Nagamit yung 3060 na nabili natin sa online. So ito na po mga idol. So ipagpatuloy natin yung naudlot natin, no? Na tinatawag na uh, pag-review ng ating TRY 200 na gamit yung ating bagong sprocket. So dito mga idol, makikita natin talaga na umiba yung performance ng ating Rosy KRY when it comes of changing the sprocket set, no? Kasi alam naman natin yung una nating sprocket set o yung matatandaan natin yung pagbili natin ng ating Rosy KRY 200 is yung sprocket set niya is combination of 13 teeth and 42 teeth. So naka 520 siya. So medyo malaki talaga. So low speed siya, which is good for trailing, no? Kung mahilig ka mag-trail, so yun yung mga nararapat sa iyo. Yun yung mga bagay na mga sprocket combination na gagamitin mo or depende sa iyo kung gusto mong palakihan mo pa. So kung trailing siguro, so yeah, kailangan mo talagang magpalaki pa. Pero yung 1342, good na po yun sa mga beginners at saka sa mga hindi talaga medyo malalaki yung mga kailangang sampahan ng motor, no, na mga daanan. So same sa akin kasi yung akin hindi ako nagti-trail, no, hindi ako maakyat ng matatarik talaga na bundok. Yung inaakyat ko lang yung daanan lang namin papunta sa aming bahay. So yun lang, pero hindi naman siya talaga matirik, no? Parang isang sapa lang na naubusan ng tubig, yun lang. Pag umuulan, yung motor mo hindi na makakakyat sa inyo, iiwan mo na lang sa inyong or sa waiting shed na pinag-iwanan talaga ng mga motor kapag umuulan sa amin. So, merong waiting shed doon na katabi ng isang bahay na kapag umulan, yung motor namin, doon namin iniiwan. So, yun yung isa sa mga ano no, sa mga daan sa amin. Pero pag ganito, katulad ngayon, medyo mainit. So, kayang akyatin, no? Yung ng aming or ng ating mga motor yung papunta sa amin. So, by the way, so bago tayo magpatuloy, pahingi naman ng kunting like and subscription or subscribe naman mga idol pag dumaan po sa inyong mga channel, yung aking channel para umabot din ako ng 1,000 subscribers. So kasi hindi talaga ako masyadong nag-upload kasi gawa nga ng busy tayo. So nagpa-practice pa ako ng gitara, naggagawa pa ako ng makina ng motor dito. So para sideline din, no? So minsan lang talaga ako nakakapag edit, no, ng mga uh, ano bang tawag doon ng ano ng KRY natin, no? Kung paano natin ginamit at kung ano na yung mga performance. So back to topic tayo mga idol. So yung topic nga natin is all about sa pagpalit natin ng sprocket seat ng ating Rosy KRY 200. So nagpalit tayo from 42 13, nagpalit tayo ng 1438 last time. So using the sprocket set which is belong to XR200 which is compatible naman sa ating mga Rosy KRY 200. So sa mga beginners dyan, pag nahirapan kayo kung ano yung mga combination ng Rosy, kung ano yung compatible niya na mga materials, so meron tayong ilalagay dyan, no, na list or listing na tinatawag
para screenshot nyo na lang at saka i-ano yun na lang. Ilalagay ko sa ano sa ending ng ating video yung picture na ano na nakasaad lahat no ng pyesa na compatible sa ating Rosica Y200. So back tayo. So yun nga. So nagpalit ako ng 1438 which is good, nabawasan yung vibration ng ating Rusi. No, alam naman po natin yung Rusi is which is a China bike or a China motorbike, no? Malakas when it comes of vibration. So, yun yung isa sa mga disadvantage ng China bike or nung Rusi Y200. So, yung ginagawa po natin is nagpapalit tayo ng sprocket combination. So, nagpalit tayo from 42, 13 to 38, 14. So, yung ginawa natin, which is good naman, nabawasan yung vibration nga, sabi ko kanina. So, pero, meron pa talagang konting akong hinahanap, no? Kasi medyo low speed pa siya eh. Kasi, yun nga, sa mga past vlogs ko, pinapakita ko sa inyo, na nagta-travel talaga ako pag umuwi ko sa amin from Bacolod, here in Bacolod to Escalante City, which is my hometown, ng 100 plus kilometers, I think 111, no? Papunta na yan sa amin. So, kung ita times 2 mo yan for para sa tinatawag na back and forth, mga nasa 214 kilometers, 222, no? 222 to 30 na lang, no? Kilometers yung binabiyahe ko every week. So, ganun katindi, no? At kalayo yung binabiyahe ko. So, parang nakukulangan pa talaga ako. Parang mabibrate pa talaga siya sa 38. So, yung ginawa ko, since napudpud na yung mga ngipin ng ating 38, is naghanap ako, no? Naghanap ako ng pwedeng ipalit na which is mas high speed pa sa ating 38. So, salamat sa online shop or mga shopping online, no? Nung nag-search ako ng 36 teeth which is compatible sa ating Rosic Y200 using the XR200, no, na brand in CC, mayroong lumabas. Kaya lang, nagdadalawang isip ako kasi yung lumabas sa online shop, ang nakalagay is Barako 175 slash XR200 rear sprocket 3060, no? So, yun yung nakalagay. So, nung pinag-isipan ko talaga, pag in-order ko to, baka masasayang lang, pero na paisip naman ako, hindi naman talaga masasayang nga, kasi meron din akong barako. So, pag nagkamali, ilalagay ko na lang sa barako ko. So, yun. So, order ako. So, nung dumating, excited ako na medyo nagdadalawang isip kung pwede ba talaga. Kasi yung sprocket ko nga kailangan ng palitan kasi wala na, napupudpud na yung mga ngipin. So, nung binuksan ko yung parcel, nun, na na-surprise ako. Kasi yung lumabas talaga is pang XR200. So, excited ako. Kaya, yun, nagpalit ako talaga ng sprocket. Andyan naman sa mga past vlogs ko, no? Nasa channel lang natin, sa Chinitong Laagan pa rin. So, tingnan nyo na lang yung mga video natin dyan, no? Sa ating channel. Nandyan yung pagpalit ko ng sprocket. So, yun. So, ito na nga mga idol, nakapagpalit na ako ng ng sprocket. So, ito, pinapakita ko naman sa inyo kung ano yung performance niya. So, yung performance po ng Rosy natin using the combination of 1436 is nag-high speed siya talaga. So, merong nagtanong, so bossing, ano ba or kamusta ba yung kaniyang fuel consumption ng ating Rosy Y200? So, nung stocks pa, yung ating Rosy Y200 gamit yung sprocket combination na stocks, which is the 13 and 42. So, grabe ang takaw talaga mga idol. Yung 10 liters ko, na which is the full tank capacity of our fuel tank, back and forth lang talaga yan.
ubos yan. Hanggang office lang yan mga idol. Kailangan ko lang magpagas. Yun. Ubos talaga yan. So, nung nagpalit ako ng 1438, nabawasan. Nagiging 8 to 9 ba ata? Oo, ganun. Nagiging 8 and a half or 9. Minsan nga, 9 and a half pa nga eh. Kasi, maliit na lang talaga yung ano ba tawag doon? Na titira na gas sa aking fuel tank. Pero nung nagpalit ako nitong 3060 at sinubukan kong iuwi, ay, surprise ka talaga mga idol. Alam mo kung bakit? Naging 6 to 7 liters na lang. Naging 6 to 7 liters na lang yung fuel consumption ng aking Rusi. So, ganun kalaki yung naging savings ko when it comes of fuel consumption using the combination of sprocket 1436. So, sa mga may bago dyang Rusi na ginagamit mo daily, lalo na pag highway, no? Yung hindi ginagamit nyo, hindi pang trail, no? Yung ginagamit mo pang work, so kailangan mo magtipid talaga. Try nyo mga idol, yung 3060 na sprocket. Alam mo kung bakit? Napakatipid sa gas. So, yun yung isa sa mga ma-advise ko. Lalo na sa mga may mga bago pang kuhang Rusi KRY. So, secondly, pag nasa highway tayo at saka gusto natin long distance, isa sa mga advice ko talaga sa inyo is magpalit kayo ng gulong. No? Which is same sizes but different when it comes of ano bang tawag doon? Yung spikes, no? So kasi yung ano natin, yung gulong ng Rusi, yung stocks niya is pang trail talaga. Pang off-road siya talaga. Malalaki yung spikes. So pag ginamit mo sa highway, mahirapan ka talaga i-maneuver. Kasi parang itutumba ka niya. Yun yung isa sa mga ano ko no, sa mga na-experience, which is okay naman yan kasi yan yung gulong eh. Pero yung advice ko is magpalit kayo ng dual sports. Marami naman sa online. Iwan ko baka sa inyo dyan, merong nagtitinda. Kasi dito sa amin sa Bacolod, walang nagtitinda dito na dual sports na 18 and 16. No? Na katulad ng ating sizes. So, nag-order talaga ako sa online shopping. Kasi, meron talagang nagtitinda dyan. So, yun yung isa sa mga gusto kong i-advise sa mga baguhan pa na nakabili ng inyong mga Rusi. So, thirdly, magdagdag at magpalit kayo ng headlight bulb. So, palitan nyo yung headlight bulb kasi hindi naman siya talagang malakas. Okay naman siya. Pero pag ilong distance mo, lalo na pag gabi, mahirapan ka talaga. So, magpalit ka ng 6 lead no, na bulb. So, marami namang nabibili online. At saka magdagdag ka din ng mga MDL. Basta yung MDL mo or LED lights na idadagdag mo, hindi lang talaga lalagpas sa LTO requirements, no? At saka, basta hindi din siya above the headlight. Kumbaga, under the headlight siya. Hindi pwedeng above. Kasi, pag nasa above siya, ng headlight, huhulihin talaga ng LTO. So, yun yung isa sa mga disadvantage naman pag naglagay ka ng mga LED lights. So, dapat, yun yung sabi nila. So, mag-rest ka talaga at saka dapat responsibility mo din na tingnan at saka pansinin yung iba naman na maaari mong ano bang tawag doon, makasalubong lalo pag gabi kapag marami yung ilaw. So, yun yung isa sa mga advice ko at saka isa sa mga na-experience ko sa ating Rusi na nagpalit tayo ng 3060. So, naging maganda ang kanyang performance. Naging less vibration siya.
at saka naging nakaka-save ka when it comes of fuel consumption. So yung gamit ko nga is green, no? ULG, no? Na fuel. Hindi ako nagre-red. Hindi ako nagpe-premium. Kumbaga, kasi medyo mahal yung premium. At saka, katulad nga ng sabi ng iba, mas maganda gamitin yung green kasi hindi talaga masyadong mainit, no? Sa, sa ating mga makina. Pero, yun lang nga. Ang disadvantage naman ng green kasi mas marami yung carbon deposit na maaaring magawa niya sa ating combustion. So, kaya kung minsan, pag meron kayong pera, magpalit kayo or magpa-refill kayo ng inyong mga fuel, gamitan nyo din ng red para magiging timbang, no? Mababawasan din kahit konti yung mga carbon deposit. So, yan yung isa sa mga experience namin, lalo sa mga gumagawa ng mga motor. Yung pagbukas mo ng makina, makikita mo talaga na yun, ang daming carbon deposit. So, yung sabi nga ng iba, iwan ko kung totoo talaga yun Yung sabi ng iba, dahil kasi, yun nga, kasi green yung mga ano ko. So, yun nga lang. So, yung isa sa mga advice natin mga idol. So, yun lahat-lahat mga idol. So, again, pa-like and pa-subscribe naman dyan mga idol. Pag dumaan yung aking mga video sa ating YouTube channel. So, ito nga yun mga idol. Ilalagay ko na lang sa ending. Again, no, yung ating mga listing kung ano yung mga compatible na mga pyesa na pwede sa ating Rosy RY200. So, kayo nang bahala. I-post nyo na lang or screenshot nyo para meron din kayong isa-save sa inyong mga gallery. Para pag gusto nyo bumili ng pyesa or pag may nasira sa inyo, meron kayong titingnan na listing na ito yung bibilhin ko kasi ito yung nakasaad dito na pwedeng or compatible na gamitin sa aking Roseki RY200. So, yun mga idol. Basta wag niyo lang kalimutan na mag-subscribe again dito sa aking munting channel. Kasi i-review ko pa lahat ng mga motor na pwede kong gamitin katulad ng aking Roseki RY200, ang aking Barako 175 na naka open load na ginagamit ko daily pa rin, no? Ginagamit kong service. At saka meron akong ginagawa dito ngayon na Honda Dio, dalawang makina. So hindi ko pa talaga na-update kasi wala pa yung pyesa. At saka yung D-Mac, no? Na iwan ko kung China bike ba yun. Basta maraming nasasabi yung D-Mac daw is isa yun sa mga unang product ng Rusi. So, iwan ko lang kung totoo ba yan. So, yun mga idol. So, enjoy po palagi tayo and keep safe sa ating mga biyahe. So, hanggang dito na lang mga idol. Maraming salamat.